Okay lang yan. Take the pain, okay? Take the pain. So, magpatuloy po tayo. This is the one who have heard and seen with our own eyes. We saw what he did, and our hands touched him. Ito yun. Nakita natin kung anong ginawa niya. Nabasa natin, narinig natin kung ano yung kaloob niya. Diba? Sa bawat araw na ibinibigay mo yung puso at yung isipan, nagkakameron ka ngayon ng pag-iisip ng Panginoong Diyos. Kasi pag ang pag-iisip mo ay nasa mundo, destruction yan. Alam natin na walang laman ang kayang makakapag-please sa Panginoon. Dahil ang pag-iisip ng laman ay kaaway ng Diyos. Ano po ba yung pag-iisip ng laman? Ayan na ngayon. Lahat na ng kasamaan, kaugalian, kawatak-watak, kadumihan, nasa isip ng taong nasa laman. Pero kung ikaw ay namumuhay sa buong salita, diba? Sa espiritu na ibinigay ng Panginoon para linisin ang iyong konsensya, kung nalinis. Para linisin ang iyong puso at mabago sa kaloob ng Panginoon. So mga kapatid, ang sinasabihan dito ay mga taong nakilala ng lubusan ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay sinasabi dito sa verse 2, magpatuloy po tayo. Siya ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Amen. Ay nahayag at aming nakita. Pinatotohanan at pinahayag namin siya sa inyo na sa simula't simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Ang taong hindi nalaman kung ano yung kaharian ng Panginoon, ang taong hindi nakapag-seek, nakapag-knock, and hindi na ibigay ng Panginoon, hindi malalaman ang kalooban ng Diyos. Ngayon, tinatalakay dito, naging kaisa kayo sa amin pamula nung napatotohanan, nahanap ninyo. Diba? Dito nyo marirealize na ang katotohanan ng buhay ay wala sa tradisyon ng